Ate Chox, Ma'am Sylvia, and Ms. Ria, thank you. Thank you kami. Maraming salamat at ayun, natulungan kami para mapanood ng mas madaming tao yung pelikula. Oo, napakaganda ng pelikula. Unang beses ko to napanood, gandang-ganda ako sa pelikula. Saka ibang klase yung acting na pinakita. So ngayon, bubuksan natin ang floor sa mga katanungan. Sino unang pwedeng magtanong tungkol sa pelikula? Official start na po ng to. Direct, yes, Goldwyn. Ilang stars, Goldwyn? Prangkahan. Di ba na magkakaharap tayo? Ilang stars? Ilan na binigay mo? Ay! 4! Salamat. Goldwyn. Siyempre gusto natin everyone will watch the movie, diba? Pero if you have a wish, no, what specific type of person ang pinaka gusto niyo makanood ng pelikulang ito? Gusto kong papanood to ng mga tao, specifically yung mga nawawalan ng pag-asa. Kasi yung goal natin dito is, wala naman tayong universal quick answer kung paano nga ayusin ang lahat eh. Some things take time, some things take resilience, di ba? Pero paano tayo magkakaroon nun kung hindi na tayo naniniwala na may pag-asang bumangon yung bansa natin? So gusto kong mapanood to ng mga taong nawawalan na ng pag-asa para mapaalala sa kanila. Sa dulo naman ng lahat ng to, lahat tayo abo. Ang pinaglalaban natin kung paano natin bibigyan ng halaga yung mga buhay natin ngayon. And para sa akin, isa sa mga bagay na pwede natin gawin para mabigyang halaga yung buhay natin ay yung lumaban sa kasamaan. So, some people see corruption as parang, di ba, parang end all and be all, wala na tayong pag-asa. Pero para sa ibang tao, for a select few, this is an opportunity for them to expand or increase the meaning of their lives. May hydra, may dragon, and you're asked to conquer it, di ba? Your task or iniimbitahan kang humarap dito, humarap sa halimaw. And that act of courage is an opportunity that's not available to everyone all the time. So we are in a unique situation where we are given as individuals opportunities to battle with the greatest monsters of our time. So para sa akin, that's something that's inspiring. Ayun. Thank you. Pwede mag-follow up direct? Believe ako sa thematics nung pelikula. I'm really blown away. But on the base level, like looking beyond the thematics, like I'm not a political person at all. Just on the basis on how you executed the movie and the acting and the writing, the cinematography, yung paggamit ng sound ng score. I was telling him later, hindi ko alam kung naramdaman nyo, yung scoring nakakapag-elicit ng fear. It reminded me of The Walking Dead, na yung just the scoring would elicit some kind of fear. So, maybe, do you think this is also for people like me who just loves watching beautifully, who doesn't care about the thematic? It's just beautifully done. Yeah. The dialogue, the acting, so at the end of the day, yung inspiration natin as artist is number one, not just to, di ba, hindi lang naman para magpadala ng mensahe, kasi pwede ko naman isulat ito as an essay, pwede naman siyang propaganda. Pero ang pangarap kasi ng artist talaga makagawa ng craft. Yung material na they can be proud of because of the excellence of the craft. Kaya syempre, ang inimbitahan naming mga collaborators, yung mga pinaka-pangarap naming makatrabaho. Ang PD namin, ang Ben Carr, di ba? Ben Padero and Carlo Tabihe, na sobrang sila yung isa sa mga pinakamagaling na production designers. Tapos yung sound designer ko, si Nicolor Sakay, genius. Pao Protasio, magagaling silang lahat, and that's why for me it was a dream project. It was enabled by the support of course, Nathan, Miss Nessa Baltalion, and Sir Kayan, yung mga investors namin. Para sa akin, regalo talaga, isang malaking privilege na we could finally afford to work with so many talented people. congratulations, ang bongga. Ang next na magka-question, anak, may question ka? And then next is Jerry Olea of PEP, and then si Tito Gorgie. Hello din. Magkaway lang kayo sa akin pag gusto nyo, and then si Nas. And then you. First and foremost, congratulations. Ang ganda talaga panoorin ito ng second time. Mas maganda nung una, pero ngayon mas maintindihan mo pa for the second time. Congrats Thank po. you so much.
Alam naman po natin to, direct na pinalabas to during the Cinemalaya at nakahakot ng napakadaming awards and nomination. Ano pong naramdaman yun nung mga ang dami yung nakuhang awards during that time? We're very happy, of course, for our lahat ng awards na nakuha namin dito is for acting awards. And as a director, feeling ko na-awardan na rin ako kasi, di ba, parang tinulungan ko sila to get to that point na ni-rehearse namin to ng pagkadami-daming beses. And it validates medyo demanding kasi yung process ko as a director na I require my actors to rehearse. Na bago kami dumating sa set, bago kami umapak doon, dapat parang teatro na yung disiplina dito na hindi na sila masyadong magkakamali kasi wala rin kaming oras magkamali. And the way they perform it as if they were on stage. Ilalaban nyo bawat take. Walang, hindi ko ikakat yan. Parang you have to grind it out. Grind the scene out, tapusin nyo as if you were doing theater at may audience kayo. So, it validated that process na nabigyan ng recognition yung mga actors na nag-participate, who took the time to participate, na walang exemptions to, lahat sila nag-rehearse talaga. Thank you, congrats po. Salamat. Thank you! Ang next natin magtatanong direct si Kuya Jerry Olea of PEP. Good afternoon po, Sir Jerry. Direct, paano siya nagsimula? Paano ka na-inspire na gawin ito? Syempre nagsimula siya from disillusion na may sinuportahan akong kandidato tapos hindi siya nanalo. And yung paniniwala ko noon, parang narattle ako, na shatter na paano na, ano nang gagawin ko? Wala na bang pag-asa? Tapos, over the years of contemplation, syempre pinag-iisipan natin to, nadadagdagan yung karanasan natin, na-realize ko na na it's a matter of perspective. Na pwede tayong maglukmok-lukmok, pero pwede rin natin siya tignan as a challenge for all of us as Filipinos to finally come together. Kasi hindi naman natin to matatalo kung side-side tayo eh. Kasi dalawa lang naman talaga ang side, ang mga Pilipino at ang mga umaabuso sa Pilipino. So siguro yung invitation ko is to hold our leaders accountable whatever surname they may have. Kung ako, I will hold the people I support accountable. Kasi pinag-invest nyo ako eh. Kaya gawin nyo yung trabaho nyo. Sana lahat ng side, ganun yung attitude towards the leaders that they select. Ayun po. So, inspiration ko talaga dito is, una, kung paano ko ibabalik yung pag-asa sa sarili ko. Kailangan kong imaginein or pag-isipan from a different perspective. Also, madami kaming pinagdaanan ng wife ko this year. She was diagnosed last year of cancer and now she was finally in remission. So it's a minor miracle, pero major miracle pala. So parang parang 'di ba, parang magbabago talaga yung priorities mo na para saan ba yung buhay? Kumbaga, ano ba yung pwede naming pahalagahan? For example, mawala ako bukas makalawa, ano yung pwede kong pahalagahan sa naging buhay ko? And it's something that I can be proud of na yung paninindigan ko, yung integrity ko. It's something that I can be proud of and something that I can go to my grave na taas noon na kung sino mang Diyos kaharap ko, ginalingan ko, Lord. Di ba? Ginalingan ko. Lumaban ako. Pinaglaban ko yung paniniwala ko sa inyo. Pinaglaban ko yung tama. So kung ano man yung maging resulta ng buhay ko, kahit malungkot yan or masaya, mahirap, mayaman, at the end of it, taas na ko kung haharapin yung Creator natin. Parang ang ganda niyang companion dun sa stage play ni Direct Floyd Quintas na reconciliation dinner. Pero from disillusion, paging disillusion, nasaan na ngayon yung pakiramdam mo? Hope. Hindi hope para lang sa bansa, pero hope in our people. Kasi if we can arrive, di ba, madami tayong pinagdadaanan kanya-kanya natin eh. Minsan, traffic pa lang, madidepress ka na kagaya. May time na ganun na na-depress ako dahil transportation pa lang, tas ang hirap kumita. Pero it's the struggle. We have to, parang si Sisyphus, kailangan natin siyang imagining masaya. Diba? Like, may small moments of triumph siya eh. Kasi yung myth ni Sisyphus, diba? Pagdating niya sa tuktok, gugulong pababa. Pero nakarating siya dun. At kaya niyang bumalik sa baba, yung resilience and grit na kaya niyang bumaba dun
at iakyat ulit ang bato. There's something heroic and mythical about it. Kaya ngayon yung imahe natin kasi nandun tayo. Tapos na di ba? Nakala natin nanalo na tayo, umabot na tayo sa tuktok ni EDSA, di ba? Na palayas na natin yung diktador. Tapos yun, sa baba ulit. So, binibigyan tayong pagkakataon na gawin yung ginawa ng mga nauna sa atin, na lumaban din, manindigan din. And para sa akin, it's a beautiful challenge to take on. Thank you.